Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Sa isang malayong lupain, matagal na panahon na ang nakakalipas, ay matatagpuan ang maunlad na kaharian ng Lunera. Ang kahariang ito ay may napakalawak na nasasakupan. Maraming mga bayan ang sakop nito, at dahil mismo dito, madalas na mapasabak sa gera ang kaharian. Maraming grupo ng barbaro ang naghahangad at sumusubok na sakupin ang mga bayan na pinamamahalaan ng Lunera. Isa ito sa malimit na problema ng kaharian. Nababahala ang mahal na hari dahil dumadalas ang kanilang problema sa mga ito. Ang ating storya para sa araw na ito ay tungkol sa isa sa mga magiging pinakamagiting na kawal ng Lunera. Ang pangalan niya ay Gustav. Si Gustav ay isang dating mangangaso. Nang minsang siya'y pauwi galing sa paghuli ng baboy ramo para makain, may nasa lubong siyang 3 batang lalaking siguro'y nasa 10 taong gulang. Nagtaka si Gustav nang makita ang 3 dahil siya'y halos nasa kalagitnaan na ng kagubatan. Nang makita siya ng 3'y tinanong siya ng mga ito kung may alam ba siyang bahay sa gitna ng kagubatan. Naalala niya ang nakitang munting kubo nang mapadaan siya roon. Ilang sandali lamang ang nakalilipas. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang magpaalam na sa kanya ang 3. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang konsensya, kaya kahit nakalayo na siya'y binalikan niya pa ang mga ito sa direksyon ng kubo. At ganun na lamang ang gulat niya nang makitang papatayin ang mga ito ng matandang babae. Tinulungan niya ang 3 at nang makabalik sila'y napag-alaman niyang mga prinsipe pala yon ng 2 magkalapit na kaharian. Bilang pasasalamat sa kanya ng mga magulang ng 3 prinsipe, inalok siya ng mga ito kung gusto niyang maging isa sa mga kawal na magsisilbi sa royal na pamilya. Para kay Gustav, ang maging magiting na kawal ng royal na pamilya ang pinakamataas na uri ng marangal na trabaho, na ang pagsisilbi para maprotektahan ang kaharian ay napakalaking karangalan. Dahil na rin sa malimit na panggugulo ng mga barbaro sa bayan, maagang naipadala si Gustav sa isa sa pinakamalayong bayan na sakop ng Lunera. Bilang pagsasanay na rin, niloob na mahal na hari na isama siya ng general ng mga kawal sa nasabing bayan. Dinatnan nilang magulo ang bayan. Nagpaparuot pa rito ang mga tao habang nasusunog ang ilang kabahayan. Nakita agad ni Gustav ang mga barbarong nanggugulo at nagnanakaw sa mga ito. Ang iba'y sapilitan nilang kinukuha, lalo na ang mga babaeng kanilang natitipuhan para gawing asawa. At ang mga lalaking nagtatangkang lumaban ay kanilang pinapatay. Inihanda ni Gustav ang kanyang sarili para sa nalalapit na labanan. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang gulat nang masaksihang ni hindi man lang kumikilos ang general at ang hukbo nito habang nagkakagulo ang buong bayan. Nakita sila ng isang barbaro at sumigaw ito na parang may tinatawag. Lumapit ang isa sa mga kasama nito. Ngunit napansin ni Gustav na parang may kakaiba rito. Di hamak na mas malaki ito kaysa sa kasama at may pamilyar na mukhang natatakpan ng mahabang peklat sa kaliwang bahagi ng muka. Nang nakalapit ito'y ngumiti ang general at sinalubong ito. "Kapatid!" sagot ng general at pinagsangga nilang pareho ang kanilang mga braso. Ganoon na lamang ang gulat ni Gustav at kinumpronta ang general. Sinabi niyang ipapaalam niya ito sa hari pagbalik nila sa kaharian. Susugurin na sana siya ng barbaro, ngunit pinigilan ito ng general at tumawa. Niyaya siya nito na umupo sa isang tabi at sumenyas sa ibang mga kawal na kumuha ng inumin. Hindi nakita ni Gustav ang makahulugang tingin na ibinigay ng general sa kanyang inutusan at ang pagtango nito bilang pagsang-ayon. Nang dumating na ang mga inumin, ay binigyan siya ng general
Nauna nang uminom ang general at ipinaliwanag niya ang kalagayan ng mga barbaro at bakit nila ito ginagawa. Sinabi niyang ang kaharian ang unang nagnakaw sa kanila at kinukuha lamang nila ang dapat ay kanila. Sinabihan siya nitong masanay na sa ganoong kalagayan at ang kanilang pinupuntahang mga bayan ay ang malalayo talaga sa kaharian. Pinakiusapan din siya ng general na tulungan ang mga ito na maibalik lamang ang dapat sa kanila. Taliwas pa rin ang paniniwala ni Gustav sa kabila ng paliwanag ng general. Ngunit napilitan din siyang sumang-ayon sa mga plano nito para makabalik siya sa palasyo at maipaalam ang totoong nangyari. Bilang patunay sa pagsang-ayon ay ininom na rin ni Gustav ang alak na binigay ng general. Ngunit bigla na lang siyang hindi makagalaw at bumagsak siya sa kinauupuan. Bago siya nawalan ng malay, ang nakangising mukha ng general ang huli niyang nakita. Wala sa plano ng general na matulungan ni Gustav. Ang totoo'y balak niya talaga itong idispatcha noong una pa lang dahil pinapaboran na ito ng mahal na hari sa ginawang pagliligtas sa mga prinsipe. Bugbugin niyong maigi yan at itapon sa balon at siguraduhin niyong hindi yan makakalabas doon. Ang utos niya sa kanyang mga kawal. Nagising si Gustav sa madilim at masikip na lugar na may tubig. Masakit na masakit ang kanyang katawan. May malagkit ding pakiramdam sa gilid ng kanyang muka at nang kapain ito'y napangiwi siya sa sakit. Hindi na niya alam ang nangyari sa kanya matapos niyang mawalan ng malay pagkainom ng inabot ng general. Ngunit sigurado siyang nabugbog siya ng husto sa sakit na nararamdaman. Naalala niya ang mga nasaksihan at kailangan niyang makabalik sa palasyo. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang makalabas kung nasaan siya ngayon. Sinubukan niyang sumigaw at humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sinubukan niya ring akyatin ang loob ng balon, ngunit nadudulas siya gawa ng mga lumot sa kabuuan nito. Ni hindi niya rin makita ang kalangitan dahil tinakpan ang bukana nito. Malapit na siyang mawalan ng pag-asa nang may maliit na asul na liwanag ang bumaba mula sa bukana ng balon. Para itong maningning na bituin sa langit at papunta sa kanya. Nagulat si Gustav nang magsalita ito at nagpakilalang si Irina. Sinabi ni Irina na tutulungan siya nitong makalabas ng balon kung tutulungan niya ito sa isang bagay. Pumayag naman si Gustav at lalong nagningning si Irina. Ilang sandali pa'y nakalabas na agad sila ng balon. Pinagaling din ni Irina ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. Nakita rin ni Gustav na si Irina ay isang maliit na diwata na may mga pakpak. At dahil siya'y may isang salita, tinanong niya ang diwata kung ano ang kailangan nito sa kanya. Kinuwento ng diwata ang mga pangyayari sa sarili nitong kaharian. Humihingi ito ng tulong sapagkat kasalukuyang naghahasik ng lagim doon ang higanteng si Gluton. Bigla na lamang itong dumating doon at sinira ang kanilang kaharian. Gusto rin ni Gluton na gawin siyang asawa nito. Kaya naman pinatakas siya ng hari at reyna ng mga diwata na kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat araw na hindi siya nito nakikita, isa sa mga kaibigan niyang diwata ang namamatay. Hindi na sila nag-aksaya ng mga sandali. Sinabi ni Gustav na agad silang pumunta sa kaharian ni Irina para mailigtas ang kanyang mga kaibigan at magulang. Inabutan nilang natutulog ang higanteng si Gluton. Habang sa tabi nito ay ang maliliit na mga buto na sadyang iniwan doon. Nahindik sina Gustav at Irina nang mapagtantong mga buto yon ng mga naninirahan doon. May malaking hawla ring nakasabit sa mataas na puno. Nakita ni Irina ang kanyang mga magulang doon at iba pang mga kaibigan. Puro sugat ang mga ito at takot na takot dahil oras na magising na naman si Gluton ay kukuha yon ng isa sa kanila para kainin. Tinanong ni Gustav si Irina kung kaya niyang gumawa ng matalim na sibat at mabilis namang nakagawa si Irina nito. Nilabas din niya ang nakalalasong palaka na kanyang hinuli habang papunta sila sa kaharian nila Irina. Itinusok niya ang mga talim ng kanyang espada at sibat. Gaya ng mga baboy ramo na hinuhuli niya sa kagubatan noon, naging mabilis si Gustav
at agad niyang binaon ang kanyang sibat sa mata ni Gluton. Sinundan niya ito ng sariling espada at binaon din yon sa kabilang mata nito. Nakabibingi ang sigaw na pinakawalan ni Gluton, kasabay ng malakas na hampas ng kamay. Ngunit dahil hindi na siya makakita, hindi niya matamaan ang lapastangan na gumawa sa kanya noon. Sunod-sunod na mga atake pa ang ginawa ni Gustav, gamit ang mga palasong may lason. Bawat palasong pakawalan ni Gustav ay bumabaon sa katawan ni Gluton, sa tulong na rin ng mahika ni Irina. Ilang sandali pa ay bumagsak si Gluton at hindi na muling gumalaw. Pinakawalan ni Irina ang kanyang mga magulang at niyakap siya ng mga ito ng mahigpit. Labis-labis ang naging pasasalamat ng mga ito kay Gustav. Sinabi nilang siya'y kaibigan na ng mga ito at kung kailangan niya ng tulong ay hindi sila magdadalawang isip na siya'y tulungan. Naalala naman ni Gustav ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang makabalik sa kaharian ng Lunera upang maipaalam sa mahal na hari ang mga masasamang gawa ng kanilang general. Sinamahan siya mismo ng mga magulang ni Irina, ang hari at reyna ng mga diwata. Nang makabalik sila sa palasyo, nagulat ang general nang makita si Gustav. Bagamat bahagyang nagulat din, mas natuwa ang mahal na hari nang makita ang hari at reyna ng mga diwata na sobrang bihirang magpakita sa mga tao. Isinalaysay ng mga ito ang kabayanihan at ginawang pagtulong ni Gustav sa kanila habang sila'y nasa peligro ni Gluton. At dahil doon ay ituturing na rin nilang kaibigan ang kaharian na pinaglilingkuran ni Gustav. Labis yung ikinatuwa ng mahal na hari ng Lunera. Isinalaysay din ni Gustav kung ano ang mga nangyari sa kanya at ang nasaksihan nang siya'y ipadala sa isa sa mga bayan, kasama ang general at hukbo nito. Ibinunyag niya na ang general ay kasabwat ng mga barbaro at siyang nagnanakaw at sumisira sa mga bayan. Naggalit ang general dahil sa mga akusasyon ni Gustav, ngunit nagsalita si Irina at sinabing narinig at nakita niya ang ginawa ng mga ito, lalo na ang balak nilang pagpatay kay Gustav. Gamit ang kanyang mahika, pinakita niya sa hari ng Lunera ang mga naging kaganapan. Yun din ang dahilan kung bakit niya nagawang malaman kung nasaan itinapon si Gustav at kanyang iniligtas. Nagalit ang hari ng Lunera at ipinag-utos na sa oras ding yon ay alisin ang karapatan ng general at mga kasamang kawal nito. Ang lahat ng mga kasabwat nila'y sinintensyahan na bawiin ang kanilang mga buhay. Inutos din ng hari na tugisin ang mga barbaro at puntahan ang mga bayan na sinira ng mga ito. Binigyan din niya ng parangal si Gustav at ginawang isa sa mga tagapamahala ng hukbo. Lumuhod si Gustav at nangakong magsisilbi ng tapat sa kaharian at pagbubutihin pang lalo ang pagsasanay upang maayos na maprotektahan hindi lamang ang Lunera kundi ang kaharian ng mga diwata kung kailangan nila ng tulong. Nanatiling magkaibigan ang dalawang kaharian sa loob ng maraming taon. At ang pagkakaibigan ni Gustav at Irina ay mas naging matatag sa paglipas ng panahon.